mga naninigarilyo dyan, simula sa Lunes, maigting ng paalalahanan ng MMDA ang publiko na bawal po ang magyosi sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Pero simula sa Hulyo, multang 500 piso o 8 oras na community service ang maghihintay sa mga mahuhuling nagyoyosi sa mga ipinagbabawal na lugar. Saksi si Mark Zambrano. Matagal nang ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, base sa Tobacco Regulation Act of 2003. Pero gaya ng ating nasasaksihan araw-araw, kung saan-saan na lang nagsisindi ng sigarilyo ang maraming Pilipino. Gayunman, simula sa Lunes, hindi na pwedeng humit-hit ng yosi kung saan nyo lang gusto. Kapag nahuli kayong naninigarilyo na may 6 na pong environmental officers na ipakakalat ng MMDA, wawarningan kayo. Sa Lunes, May 30, ilo-launch yung enforcement at ipapakita natin yung mga campaign materials natin laban sa paninigarilyo. At ito ay itinaon natin dahil ang May 31 ay ang ating World No Tobacco Day. Simula sa July 1, ang sino mang mahuhuling naninigarilyo sa mga pinagbabawal na lugar ay kailangan magmulta ng 500 piso. At ang hindi makapagbabayad nito ay kailangan sumailalim sa 8 oras na community service. Kasama sa mga lugar kung saan bawal magyosi ay mga government building, waiting shed, at lalong-lalo na sa loob at palibot ng mga eskwelahan. Bukod sa mga sakayan at terminal, bawal ding magyosi sa mga pampublikong sasakyan, mapatsuperman o pasahero. At pagdating sa mga bar at restaurant, sa mga designated areas lang pwedeng manigarilyo. Sa ating naman pong mga naninigarilyo, hindi namin habol yung kayo'y hulihin at pagbayarin. Ano po yan, secondary lang. Ang gusto natin, magandang kalusugan para sa lahat. Bawal din ang paninigarilyo sa mismong palasyo ng Malacanang. Kaya naman pagmamalaki ng mga tagapagsalita ng presidente, malaki na raw ang nabawas sa pagyoyosi ni Pinoy. Todo suporta naman ang ilan sa pinaigting na kampanyang ito ng MMDA. Mabuti yun. Pabor sa akin yun. Okay. Unang-una, hindi ako naninigarilyo. Minsan yung naninigarilyo, mas isa, nagpapausok, masakit sa ilong yun. Naninigarilyo pa rin ako sa iba. Ano na? Sa ibang lugar na. Disupot sa pwede. Oo. Okay lang sa'yo kahit baka mabawasan yung kita mo kasi pagbabawal na yung yosi dito. Wala kami magagawa kasi talagang talagang trabaho nila yan. Kung anong patakaran nila yan, susundin namin. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Sa ibang balita, isa pang Pilipinong kumpirmadong nasawi po sa pananalasa ng buhawi sa Joplin, Missouri sa Amerika. Ayon po sa ating konsulado sa Chicago, Illinois, tinangay raw ng malakas na hangin ang biktimang si Esterlita Manansala Moore habang nasa apartment. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating konsulado sa mga otoridad sa Joplin para makuha ang labi ni Moore, gayon din ang labi ng isa pang nasawing Pilipino na si Grace Aquino. Tumutulong na rin ngayon ang DFA para makabiyahe din ng Amerikang ama at kakambal ni Grace. Lubos din nilang ikinalulungkot ang pagkamatay ni Grace matapos iligtas ang kanyang anak mula sa isang bumagsak na pader sa kasagsagan ng buhawi. Sa ngayon, nasa 232 ang nawawala sa Joplin habang 126 ang patay. Sa Lucena City naman, sa lalawigan ng Quezon, naging masaya pa rin ang pagdiriwang ng Chami Festival sa kabila ng pagbuhos ng ulan. 35 grupo ang lumahok sa Chami Eat and Run Relay Contest. Gamit ang chopsticks, nagpunahan ng mga contestant. Sa pag-ubos po ng Chami na isang uri ng putahe na gawa sa noodles, nag-uwi ng 30,000 piso ang pinakaunang grupong nakaubos ng Chami. Bago po ang contest, iba't ibang grupo naman ang nagpagalingan sa pagluto ng Chami na siyang ipinagmamalaki ng produkto ng Lucena City. At saksiyan sa aming pagbabalik, umano'y mahiwagang ilaw sa kalangitan. Nakuna ng video at larawan ng ilang taga Rojas City sa Capiz. Balitang hatid, nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama natin paligid saksi